Saglit lang balikan natin si Freddy Rolyoda mula po sa Baguio City. Freddy! Yes, Chen, kahapon nga, bandang alas 5 ng hapon, sumiklab na itong apoy dito sa storage room ng Department of Public Works in Highways o DPWH car. At dito sa Engineer Hills, ayon dito kay City Fire Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan, mabilis namang nakaresponde itong mga kagawad ng pamatay sunog sa compound ng naturang ahensya kung saan bandang alas 5:43 ng hapon naman idineklarang fire out na itong apoy. Ayon pa sa ulat, bigla na lamang umanong lumabas yung makapal na usok sa naturang opisina ng ahensya matapos bumalik ang supply ng kuryente sa lugar. Sa report na pinarating ni Dangatan kay City Disaster Management Cluster Head Mayor Benjamin Magalong, nagsimula umano ang apoy sa Financial Management Records Room na may sukat na 1 metro at ito'y pinatutunayan ng mga nakakitang utility worker ng ahensya. Matapos umanong makarating sa kaalaman ng mga first responders ang pangyayari, agad nilang inalerto ang mga security personnel kung saan ay ginamitan ng 4 na 10 IB fire extinguishers ang apoy hanggang sa dumating na itong mga miyembro ng Baguio City Fire Station. Ngunit nagsasagawa pa rin ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ng Baguio kung paano o ano ang totoong dahilan ng pagkakasunog ng naturang tanggapan. Samantala, Jen Nelson, nagbigay ng kumpirmasyon itong si Mayor Benjamin Magalong na may mga ilang hard copy na dokumentong nadamay sa pagsiklab ng apoy sa regional office ng DPWH car. Samantala, nagbigay naman ng paliwanag ang pamunuan ng DPWH car kung ano saan ayon sa kanila ay naglulunsad na sila ng close coordination sa mga investigador at pamunuan ng Bureau of Fire Protection at LGU para malaman yung sanhi ng naturang fire incident. Sa initial na assessment ng BFP, naapektuhan lamang umano ang apoy yung nasa 2 metrong bahagi ng opisina at walang naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Para sa Ganang Mamayan, Fred Rolyoda, matatag, matapang, matapak. Pero Freddy, nangyari yung sunog na yan. Martes pa, hindi kahapon, ano? Martes. Kahapon, yun. Kahapon na Jen. Oo, ng hapon. Alas 5 pasado ng hapon. Martes yan. Hindi, Miyerkules lang Miyerkules kahapon. Martes nangyari kasi. Miyerkules, tinatalakay namin, Martes. Freddy, kami, nandyan kami. Nandyan kami. Okay, kung siguro yung pinadala sa atin yung petsa siguro pinadala sa atin kahapon. Oo, hindi kahapon, Martes yan. Ayan, Martes, January 14. Oo. Hindi, January 14, hindi. Martes, January... Bali 14 kahapon. 13. So, 15 January 13. Oo. Pero, sige, pero, di ba bago ang regional director ng Cordillera? Hindi na natanggal na isa, di ba? Si Tanggol. Natanggal na. Oo, natanggal na siya. Pero hindi pa namin nakausap yun. Masyado kasi nung pumunta kami mismo dito sa tanggapan, Jen, masyadong mahigpit yung mga otoridad, at lahat ng mga media din pinapapasok doon sa loob. At dito lang kami sa labas na kumukuha ng larawan. Nagsisikap din nga kaming makipag-ugnayan dito kay Dangatan, kaya lang ang binibigay lang nila na impormasyon ay manggagaling pa dito sa main office ng Bureau of Fire Protection. Kaya hanggang ngayon naghintay din kami. So pang ilang araw pa lang yung bagong regional director ng Cordillera? Na siguro last year pa yata siya napalitan Oo, hindi, kapapalit lang nung... Mula nung natanggal itong ayan. Ka-announce na lang Secretary Business nung isang araw na tinanggal si Tanggol, naglagay ng bago, Freddy. Yung palang naalala ko, yung district engineer pala. Okay, kaya tayo naguguluhan tayo. Yung regional director, wala pa sa linggo, di ba? Yes, tama ka dyan. Yung naalala ko kasi yung district director. Kaya pala. Natanggal. Kaya pala. Sorry. Di tayo magkatugma Miyerkules pala talaga. Nagkamali. Miyerkules, January 14. So kahapon. Kahapon. Ayun. Habang nagpo-programa tayo. Habang tayo nagpo-program. Ayun. Akala ko Ayun. Tumama rin. So walang paliwanag yung bagong regional director.
ayaw pang magpa-interview dyan eh. Pati yung mga pulis, pati yung mga BFP, nahirapan din tayong kumuha ng update. Pero doon base doon sa ipinalabas naman ng DPWH na kalatas, pinadala doon sa PIO, ang sabi nila, ay nagkakaroon nga din sila ng coordination nga dito sa Bureau of Fire Protection para sa ganun malaman din yung totoong dahilan ng rason. Kung yun ay ano nga ang dahilan kung bakit nasunog nga itong isa sa pasilidad o storage room ng naturang ahensya dyan. Pero bago naganap yan, brown out yung lugar, di ba? Tapos nung ibinalik, tsaka umusok, ibinalik yung kuryente. Yes. Yun ang ilan sa mga lumalabas, binibirapay din rin. Kasi bandang alas 5 pa rin ng madaling araw, nagsimula ng mawala ng kuryente at alas 5 nga pasado, dumating yung kuryente, yun ang binabanggit nila, biglang nagkausok. Aha. Nung bumalik yung power supply o yung kuryente dyan. Aha. Anyway, sige, tabayan na natin kung ano magiging follow-up dyan at kung meron mo talaga mga mahalagang dokumentong nasunog, ha? Yan po si Freddy Robion, ha? Yan ang ating reporter mula po sa Baguio City. Salamat, Freddy!